Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share para patuloy nating maipalaganap ang kaalaman at katotohanan. Sa video na ito, sasagutin natin ang isang napakagandang tanong mula sa ating kaibigang non-Muslim. Magkaparehas lang ba ang Quran at ang Bible ng Christian? Mga kapatid, ito ay isang mahalagang tanong at nararapat lamang na sagutin natin ito ng malinaw, maayos at may kasamang kasaysayan upang lubos nating maunawaan ang katotohanan. Ang sagot dito ay may pagkakapareho at may malaking pagkakaiba. Simulan natin sa pagkakapareho. Parehong kinikilala ng Quran at ng Bible ang iisang Diyos. Pareho nilang binabanggit ang mga propeta tulad nina Adan, Nuh, Ibrahim, Musa, at Isa ibn Maryam sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa Islam, naniniwala tayo na ang Allah Azza wa Jal ay nagpadala ng mga naunang kasulatan bago ang Quran. Kabilang dito ang Taura kay Propeta Musa, sumakanya nawa ang kapayapaan. Zabur kay Propeta Dawud, sumakanya nawa ang kapayapaan. At Injil kay Isa ibn Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ngunit dito papasok ang mahalagang bahagi, ang pagkakaiba. Ang Quran ay nananatiling dalisay at hindi na bago mula nang ito ay ibaba ng Allah Azza wa Jal kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Samantalang ang Bible na ginagamit ngayon ay dumaan sa maraming salin, pagbabago at pagpili ng mga aklat sa paglipas ng panahon. Pakinggan natin ang sinabi ng Allah Azza wa Jal sa Quran tungkol sa naunang kasulatan. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 79. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Kapahamakan sa mga nagsusulat ng kasulatan gamit ang kanilang sariling kamay at saka sinasabing ito ay mula sa Allah Azza wa Jal. Woe to those who write the scripture with their own hands and then say, "This is from Allah." Ibig sabihin nito, may mga taong nagbago o nagdagdag sa naunang kasulatan. Ngayon, pag-usapan natin ang kasaysayan ng Bible. Ang Bible ay hindi isang aklat lamang. Ito ay koleksyon ng maraming aklat na isinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. May Old Testament at New Testament. Ang New Testament na naglalaman ng mga kwento tungkol kay Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isinulat matapos ang maraming taon pagkatapos niyang umalis sa mundo. May mga konseho tulad ng Council of Nicaea kung saan pinagdesisyunan kung alin ang mga aklat na sasama at alin ang hindi. Ibig sabihin, may human intervention sa pagbuo ng Bible. Samantalang ang Quran ay ipinahayag direkta sa Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa pamamagitan ni Jibril, sumakanya nawa ang kapayapaan, at ito ay minemorya ng kanyang mga kasamahan at isinulat habang siya ay buhay pa. Hanggang ngayon, ang Quran ay pareho pa rin sa buong mundo, walang pagbabago, walang dagdag, walang bawas. Pakinggan natin ang pangako ng Allah Azza wa Jal. Surah Al-Hijr chapter 15 verse 9. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Katotohanan, kami ang nagbaba ng paalala at tiyak na ito ay aming iingatan. Indeed, it is we who sent down the reminder, and indeed we will be its guardian. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling dalisay ang Quran hanggang ngayon. Ngayon, isa pang mahalagang pagkakaiba ay ang mensahe tungkol kay Isa ibn Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa Quran malinaw. Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 75. Ma al-Masihu ibn Maryam illa Rasul. Ang Mesiyas na anak ni Maria ay isa lamang sugo. The Messiah, son of Mary, was no more than a messenger. Samantalang sa paniniwala ng maraming Kristiyano, siya ay Diyos o anak ng Diyos. Ngunit kahit sa Bible, may mga talata na nagpapakita na siya ay isinugo lamang. Juan 17 verse 3. Ang Ama ang iisang tunay na Diyos at si Jesus ay isinugo niya. The Father is the only true God, and Jesus is the one sent by Him. Kaya makikita natin na ang Quran ay bumabalik sa orihinal na mensahe, ang pagsamba sa iisang Diyos. Ngayon, ano ang dapat nating matutunan dito? Hindi natin sinasabi na mali ang lahat sa Bible. Mayroon pa ring katotohanan dito. Ngunit naniniwala tayo na ito ay nahaluan na ng pagbabago ng tao. Samantalang ang Quran ay nananatiling buo at dalisay. Motivational message by Be Inspired. Sa ating mga kapatid na Muslim, patuloy tayong mag-aral ng ating diin. Huwag tayong matakot ipaliwanag ang Islam, ngunit gawin natin ito ng may kabutihan at karunungan. Sa ating mga kaibigang non-Muslim,
Inaanyayahan namin kayo na basahin ang Quran. Ihambing ninyo. Magtanong kayo. Dahil ang Islam ay hindi bulag na pananampalataya, ito ay relihiyon ng katotohanan, lohika at malinaw na ebidensya. 2. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. O Allah Azza wa Jal, ipakita mo sa amin ang katotohanan bilang katotohanan at bigyan mo kami ng kakayahang sundin ito, at ipakita mo sa amin ang kamalian bilang kamalian at ilayo mo kami rito. O Allah, show us the truth as truth and grant us the ability to follow it. And show us falsehood as falsehood and grant us the ability to avoid it. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share para sa patuloy na paglaganap ng kaalaman at katotohanan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.